For example, yung Pogo, so, yan yung isang nakikita natin laylan kung bakit si Mayor Alice ay pinatakbo sa bayan ng Tarlac. So, this is alarming. Again, ang mga ganitong gawain ng China, pagtayo at pagtindig ng ating Armed Forces of the Philippines, ng ating Philippine Coast Guard, na regardless, no, whatever illegal actions or kahit ano pa mga pambubuling ng China dito sa West Philippine Sea, ang ating kasundaluhan at ang sailors of the Philippine Coast Guard mananatili pa rin titindigan ang ating batawa katulad ng bandila ng Pilipinas. With the issue with the Chinese in Cagayan and with Mayor Alice Go, do you consider na somehow infiltration na ng China itong mga nangyayari ito? Possible or siguro dito pa na ng further investigation? Well, una sa lahat, it's not just on the part of the Philippine Coast Guard para sa atin, this already an alarming activity na ginagawa ng China. Kung totoo man si Mayor Alice Go ng Tarlac ay isang ipinatakbo lang at nahalal sa local government ng Tarlac. Nakakabahala ito, no, para sa mga kababayan natin Pilipino. And this also calls for us to be more responsible voters bilang mga Pilipino. Huwag tayong magpadala sa mga ganitong mga ways ng People's Republic of China na magpapatakbo sila ng isang lokal na opisyal kung saan susuportahan ito ang, for example, yung Pogo. So, yan yung isang nakikita natin laylan kung bakit si Mayor Alice ay pinatakbo sa bayan ng Tarlac. So, this is alarming. Again, ang mga ganitong gawain ng China will not be successful kung tayong lahat bilang Pilipino ay magiging mapanuri, magiging responsable sa ihahalal ng mga lokal at national na mga kandidato sa susunod na halalan. Secondly, yung tinanong mo naman tungkol doon sa survey ship, no, na pumunta nga doon sa may bandang Catanduanes at pumunta sa Northern Samar. Katuwang ng Philippine Coast Guard at ng Armed Force of the Philippines para mas paigtingin natin ang seguridad dito sa Eastern Seaboard. No? This is also another alarming activity na ginagawa ng People's Republic of China. Dahil alam naman natin before, ang nakakabahala lang ng mga gawain ng China ay sa West Philippine Sea. Pero ngayon, pupunta sila sa Benham Rise, nagkakandak sila ng Marine Maritime Research Survey na wala namang permiso sa Department of Foreign Affairs. The National Task Force West Philippine Sea has already tasked the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard to make sure that we are still effective in our monitoring dito sa mga ganitong sasakyan pagdagat na umatawid sa ating exclusive economic zone. Magandang hapon. Nabanggit nyo kanina tungkol doon sa Catanduanes. Meron natapuan na bagay na sinasabi nila, hindi ma-identify pa ito kung ano yun. Baka may update po kayo, yung kulay blue, ito ba yung tracker? Kasi nang tinignan ko rin maigi yung picture, English character. Kapag kagaling ng China, Chinese character yun nandun. So, ano kaya ang sasabi niyo doon? Actually, sir, to be honest, hindi ko pa rin nakita itong ano na to. Itong floating object na nakita sa Catanduanes. Pero sa tingin niyo kaya, tinatrabaho na rin ng China yung Pacific side ng iisip ng Pilipinas? Well, definitely, no. Hindi lang isang beses, ang dalawang beses na natin na matyagan itong mga Chinese research vessels na to na pumupunta sa Benham Rise, sa Eastern Seaboard. Definitely, ginagawa na nila ito. At again, kung meron talagang legal na marine scientific research, no, MSR, dapat ang mga bansa na magre-request na mag-conduct nito sa ating Eastern Seaboard ay nagpapaalam sa Department of Foreign Affairs
Pero for this second instance, ngayong taon pa lang, na ginawa nila to na hindi alam ng gobyerno natin, definitely they're doing something illegal, no? And not approved by the Philippine government. Hello po, sir. Magandang tanghali. Sir, tanong ko lang, diba, nung nakaraan po kasi, binoban na naman tayo ng China ng tubig. So, yung concern ko is, nakita po dun sa pamboboba nila yung nangyari sa ating mga tawad, no? Actually, medyo nakaka-iyak tignan, lalo pag na-slow mo, parang api-api yung ating watawad. Tanong ko lang, sir, meron din po ba tayong batas na kung gano'n din ang ibang lahi yung ating watawad, kung basta sila gano'n, meron po ba tayong batas na pwede po silang malago? Well, meron tayong binanggit ang Department of Justice dito. No? Meron tayong batas tungkol sa ating bandila. Pero we're not yet certain kung ang mga foreigners na ganito na ginawa din labas sa ating territorial sea will also be held accountable or merong diplomatic implications sa kanila. No? But I agree with you, itong instance na pag-tama ng water cannon sa ating bandila, sa ating national flag, sa West Philippine Sea is really very sad, no? At nakakagalit din. No? Pero ang naibalita nga, no, na despite the water cannon, ginawa nito with a very powerful pressured jet stream water cannon. Ang bandila pa rin ng Pilipinas ay natili pa rin lumilipad, hindi nasira, at kumbaga sumisimbolo ito sa patuloy na pagtayo at pagtindig ng ating Armed Forces of the Philippines, ng ating Philippine Coast Guard, na regardless, no, whatever illegal actions or kahit ano pa bang pambubuling ng China dito sa West Philippine Sea, ang ating kasundaluhan at ang sailors of the Philippine Coast Guard mananatili pa rin titindigan ang ating watawat katulad ng bandila ng Pilipinas. Good afternoon, sir. Tatanong ko po kung ano yung sa recent issue ng Skoda Shoal, ano yung pwedeng maaaring gawin ng pamahalaan upang mas protektahan ito? Lalo na sa fresh lang yung issue na yun. Ngayon, ang naging aksyon ng ating komandante ng Philippine Coast Guard, Admiral Gaban, ay nag-deploy tayo ng pinakamalaking barko natin dito. No? Ito yung BRP Teresa Magbanwa, for us to have a prolonged presence, ang matagalang pag-i-stay dito, for us to deter the illegal action of the Chinese government in doing the small-scale reclamation dito. At the same time, ang ating mga maliliit na barko dito, yung mga 44-meter vessels, are also very vigilant, no, in monitoring the activities of the Chinese maritime militia and the Chinese research vessel para hindi na sila makapag-carry out ng mga ganitong small-scale reclamation. Second follow-up question. Ano naman po yung masasabi niyo sa layunin ng reclamation sa Skoda Shoal? Well, nakakabahala ito, no? Kung matutuloy itong ganitong illegal na gawain ng China. Ang Skoda Shoal ay may layo lamang na roughly 130 kilometers sa lalawigan ng Palawan. Kumbaga, it's very near, no? Ang layo nga lang daw ito is, kung titingnan natin, mula Quezon City hanggang Tarlac ba? Ganyan lang ang distance niya, no? Secondly, kung matutuloy itong ganitong reclamation nila at gagawin nila another naval base ang Skoda Shoal, mapapansin natin, no, kung titingnan nyo sa mapa, parang papagitnaan niya ang Ayungin Shoal. Because meron ka ng mischief rig dito na inoccupy na nila since 1995. And then nandito ang Ayungin Shoal, and then nandito naman yung Skoda Shoal. So you can just imagine, no, kung magiging successful sila na i-occupy ang Sabina Shoal, mapapagitnaan nila ang Ayungin Shoal, which will make it more difficult, no, for the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard na mag-resupply sa ating kasundaluhan on board BRP Sierra Madre.